huwag kang lalabas. Kung umupo ka dito, tapos ang gagawin, umupo na yung bata, o kaya kahit matanda, uutusan ng gano'n, sa tapos magpapasa kami. Magre-report sila. Ang sabi kasi doon, ang kanila, sa totoo lang ko, napapansin ko, parang pag nagre-report tayo sa nawawala na yung bukulit natin. Doon po, tawag dito, napagalitan ni Papa yung mga kapatiran doon kasi ang ginagawa nila, before ng bukulit, hindi sila nagagamit ng bukulit, ang ginagamit nila, yung yung mga nabasa nila sa sa Bible, dahil mga ganon. Sabi na niya, paano mo matututunan na tawag dito, yung iba, kung hindi ka mag-uumpisa sa first base. Ibig sabihin mo pala, first base talaga natin pabasa report. Kaya doon, bago doon, nagpapabasa kami. Pagkatapos, yung buong Saturday na yun, nagkaroon po kami talaga ng visitation. Ay hindi, buong Friday nagkaroon kami ng visitation. Pagkadating ng gabi, nagkaroon na po kami ng reckoning. Tawag dito yung mga pamilya po, sana makikita mo nagbubunga sila. From one family na dito, 2 hanggang 3 hanggang 4, ganun dumadami sila ng dumadami. Pagkatapos, nung Saturday ng pumunta kami ng Marok-Barok. So, naman po, kay Sister Angelica, may gawain kami doon, 7 hanggang 7 hanggang 8. Yung ang gawain natin doon hanggang 9 ata. Tapos balik na naman kami sa may, Mangyero, gawain na naman kami doon. Sa totoo lang po, kahit na puro yung gawain, hindi ako na-inip. Kasi pag tinitingnan ko yung mga mukha ng mga tao doon, parang sobrang saya ko kasi pag tinitingnan ko yung mukha nila, alam ko naman yung turo ng kumunyan, alam ko yung turo about sa akila, pero pag tinitingnan ko yung mukha nila, parang, yung mga mukha nila, parang nag-blooming, tapos, yung sabi ko, yung parang mga tao dito, parang hungry na hungry talaga sa kanya, hindi nakakainip. Pagkatapos, nung Saturday na yun, masaya po ako doon kasi nung pumunta ko sa mga barangay, wala man lang akong narinig sa mga program. Parang nakakalang ng puso, nakakatabalang puso kasi yung mga tao doon puro ginagawa. Puro parang training yung training ng atin doon, training pa kami. Parang natutuwa sila kasi dumating kami doon. Tapos nila, awitan nila doon, kahit na walang silang gitara lang gamit nila dahil walang kuryente. Pero pag makalsili po talang gawain dun, tawag yung mga tao, bigay soda talaga sa pagpupuri. Pagkatapos yung gising po namin doon, 5. Si Kuya Diyos, sinatadyakan niya ako ng ganon. Kasi ayaw ko daw gumising. Tapos sinasapit niya ako, nagagalit ako. Sabi ko, ba't mo kasi ako yung sinasap? Sabi ko naman, narasal ka niya, ginaganon ko siya. Pero sabi kanya, kailangan gumising kami ng 5 para mag-devotions kami. Ganun ang ginagawa namin. Pagkagising namin, dire-diretso na kami ng mga gawaing bahay namin. Basta namin, may brother doon, sabi niya ganyan, nabasa niya yung bukulit ni Brother Branham. Binigyan na ni Papa sa kanya, binasa niya yung bukulit. Yung, matigas-tigasa o minsan pa Panginoon yun. Nabasa niya din about sa babaeng may sakit, tapos pinagaling yung sakit niya. Ang nangyari sa kanya, nung nabasa niya yung kami lang hindi nakakagawa yung niya may sakit ng mga tender, tapos parang hindi na makain na. Sabi niya, manampalataya ka. Tapos umiyak siya dun sa harapan, sabi niya, hindi niya daw akalain na sila papa doon, sila brother dito, brother no, yung mga talaga doon, dinala talaga ng Diyos doon. May bata doon pangalan niya, Jeremy. Ang tawag namin sa kanya, anak ni brother dito, Ramirez. Kasi, tingnan ko si brother dito, yung bata doon lang, narinig ko siya ng salita sa kanya, alam mo ba kung saan ako pupunta? Hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, gano'n siya magsalita. Tapos sabi niya, ano pagkakilala mo kay Kristo? Sabi niya ng bata, kay Jesus, sabi niya, sabi niya, hindi mo ba lang na Jesus, anak ng Diyos? Yung mga ganyan siya magsalita, 7 years old pa lang po siya. Kasi sabi sa akin ni Gina ng mama niya, si brother dito daw po ang laging kasama nun. Tapos kapag nandun daw yun, hindi na halos umuwi ng bahay nila dahil laging nakadikit kay brother dito. Nandun sila brother dito, wala pa ako doon. Ang ulam nila lagi, malunggay daw lagi. At ang pagkain, sinaluwa ng malunggay, napagatas na daw si Joseph. Pero nung ako naman doon, ang laging ulam namin, sitaw na pinarm din ng papa ko. Lagi siya nagkakasin ng sitaw. Yun ang kinakain namin araw-araw. Sinasaging sitaw. Pagkatapos, nakatikim lang kami ata din ng butlong. Bumili pa kami dito kay Jesus. Ganon. Talagang pero hindi kami nagre-reklamo. One time, pag nabalik ulit namin doon, next Thursday, Friday ng pumunta kami sa isang mission compound, 6 na pamilya. Yung mapapansin nyo, yung isa, sa amin niya yun, yung isa, tatay yan, ng anak, may mga anak, may mga anak, may mga pamilya na iba. Yung tatay sabi niya,
pumunta na kayo dito at magpapabasa ay may gagawin tayo. Wala pa pala nagpabasa sa kanila, magkagawain tayo. Yung mga anak niya, ang bilis pumunta agad doon. Sabi ng papa ko, nakakainit daw sila kasi yung tatay matanda na, pero nung sinabi niya na, pumunta kayo dito, umupo kayo, umupo lahat ng pamilya ng ano niya. Ako, manuga, tapos mga anak niya. Pagkatapos, yung nilakaran namin sa pinuntahan namin, kung makapunta kayo doon, sobrang hirap talaga. Kasi ang nilakaran namin, walang sinelas, nakapaalang kami, hindi namin alam kung natatapakan na ba namin yung tayo ng kalabaw kasi maraming kalabaw. Nakapaan kami, ang putik hanggang dito po, lumulubog ang paa namin. Pero, yung nakapunta kami doon, may nakita pa si Derna, melon daw, pero hindi naman melon, yun ang pinagin namin doon. Naging masayang gawain na kami doon. Pagka uwi namin ng hapon, hindi gulang, punta naman kami ng Ilaya. Doon po sa Ilaya, doon ako talaga natuwa kasi may matanda. Naglakad din kami, putik na naman, naligo pa naman kami. Ang susunod namin kung kulay putik dahil sabi namin parang maganda kami doon. Pagkapunta namin, doon putik na naman nilakaran namin. Pagkatapos akala namin, maniligaw pa kami. Tumatawid pa po kami ng ilog. Ganun ginagawa namin doon. Pagpunta namin doon, nag-start pa rin sila ng practice. Nung magkantahan na kami, sa totoo lang po, praise God. Ang nag-lead po ng kantahan namin, isang matanda po na siguro nasa 80 na ang edad. Pagkatapos, kapag kumanta siya, hindi pwedeng hindi ka tatalon talaga sa kanta niya. Yung paraan niya ng pagkanta, dahil talaga napaka-energetic niya. Pagkatapos yung pulpito na yan, naiikot niya yan sa pagsasayaw niya. Pagkatapos kami naman, na-overwhelm kami sa ginagawa niya. Kami din, talon din kami ng talon. Tapos hanggang sa, sabi namin ganyan, tawag dito, kakaiba talaga kapag sa province ka man nakatira kasi hindi ka nahahaluan ng mga tawag dito, mga corrupt na communication. Pagkatapos, gawain naman, nag-start kami ng 9, natapos kami ng 5, hindi talaga ako natulog ng hanggang 5, hinintay ko matapos. Tapos, hindi ko talaga kailangan. Tapos, may sa atin ito yung LCF, may lalaki din ang kulit-kulit niya. Sabi niya niya, about sa LCF, kanya-kanya sa bang patan, sa pastor o sa magulang. Sabi, unahin sa pastor bago sa magulang. So sabi ng papa ko, bibigyan kita ng training. Sabi niya, pag nagawa mo na ito, bukas-bukas, pwede mo sigawan dito sa akin ko. Sabi ng papa, inilap ko. Medyo na kasi ng lalaki, hindi naman maganda. Ano na papa ko? Sabi ng papa, kapag bukas-bukas daw, pwede niya nang ligawan dito sa amin, gano'n. Pero para bang pwede niya nang sinukat dito siya ng training sa amin. Dinatawa ko kay papa. Tapos yung pag-uwi namin, ang sikip namin sa sasakyan, walang nagre-reklamo hanggang sa natulog kami. Busy na naman, gawain na naman kami. Sa totoo lang po, nung nandun kami, hindi namin naramdaman hindi ko naramdaman na nakakaiyip, hindi ko naramdaman na ayokong makinig. Kasi nung si Pastor kasi tawag sa kanya Pastora, nakita ko yung itsura niya, nakatingin kay Papa, parang yung mukha niya, parang yung ngiti niya ba, sobrang nasasayahan siya sa sinasabi, kasi yung mga tao din doon, parang sabi ko,